Hello! Ngayon may bago na naman ako ituturo sa inyo. So this time, ang gagawin natin ay marinade para sa ating tapa. Kasi pag bumili tayo sa supermarket ng tapa, ang mahal-mahal eh. Tapos hindi pa natin alam kung ano yung mga nakahalo doon. So this time, ang gagawin natin, puro mga natural ingredients ang ating ilalagay sa ating tapa. So ang mga kailangan natin ay 7 tablespoons ng sugar, 1.5 tablespoons ng salt, 3 teaspoons ng finely minced garlic, 1 teaspoon ground black pepper, 3 tablespoons ng soy sauce, and 4 tablespoons ng vinegar. Hindi natin syempre nung beef na ating imamarinate na gagawing tapa. So, ang ideal dito is yung manipis na beef. So, like this. Our procedure ang gagawin natin, paghahalu-haluin lang natin lahat ng ating mga ingredients sa isang bowl. So, this is the sugar, salt, the garlic, pepper, soy sauce, and the vinegar. Tutunawin natin yung ating salt at saka yung sugar. Tsaka natin siya ihahalo sa ating beef. I-mix lang natin yung ating marinade dun sa ating beef at hahaluin natin na mabuti. Nahalo na siya mabuti, ita-transfer natin siya sa isang plastic na lalagyan na may cover at i-refrigerate natin siya overnight or for a whole day. So, ayan, yung beef natin na marinate na, ready na siya lutuin. Ngayon, kung hindi nyo naman lahat iluluto at say sobra naman sa family nyo yung inyong ginawa, pwede nyo siyang hatiin. Ang ibig ko sabihin, pwedeng half ng inyong tapa, ilagay natin sa freezer for future use. So, ilalagay lang natin siya sa ziplock bag or sa plastic bag. Natin siyang i-freeze for future use. Ngayon, pag gagamitin nyo, ito nyo na lang and then pakuluan at saka nyo iprito. Kung kakainin na natin yung tapa, syempre mas maganda yung medyo malambot siya. So, kung medyo makapal yung nabili nyo na hiwa ng beef, ang suggestion ko sa inyo is pakuluan muna sa tubig yung ating tapa. So, dadagdagan natin siya ng water. At hahayaan lang natin siya kumulo hanggang maging tender yung ating beef. Yan. So, as you can see, kumukulo siya. Ngayon, hintayin lang natin mag-evaporate yung tubig at kung malambot na yung ating beef, pwede na natin siyang iprito. Ngayon, kung hindi pa malambot, pwedeng dagdagan nyo ulit siya ng konting water at hintayin nyo hanggang lumambot siya. Yan, paubos na yung ating tubig at malambot na rin yung aking baka. Ngayon, ready na tayo na i-fry ang ating our tapa. Ngayon, the usual way na pinaprepare ko yung tapa ko sa pagpiprito is ginagamitan ko siya ng garlic oil. So, pag gumagawa ako ng fried rice, dinadamihan ko yung oil na nilalagay ko pag gigisa ng aking garlic and then tinatanggal ko yung ibang oil bago ko lagay yung rice. So, tinatabi ko yung oil and then yun ang ginagamit ko for my tapa para very garlicky ang lasa niya. So, what I have here is just a little bit of oil and then lalagay na natin yung ating tapa. Yan. So, pwede natin baligtarin yung ating tapa. Ngayon, yung doneness ng tapa ninyo, depende kung anong gusto ninyo. Kung gusto niyo ba siyang talagang pritong-prito or malutong or kung kagaya ko naman, yung medyo brown lang siya. Kasi luto na naman siya eh. Kasi pag sobrang prito, parang nawawala na yung pagka-juicy niya. Kaya hindi ko masyadong pinafry. Yan, I think my tapa is ready to serve. I usually serve my tapa with garlic fried rice, fried egg, at saka homemade achara. Tara, kain na tayo. Thanks for watching!